yabang naman ni Vice ganda. Porque lahat ng bagay sa mundo meron ka. Ganyan ka magyabang. Eto ha, tandaan nyo, laki ako sa squatter. At pumapatol tayo kay OG. May masaklap na balita. Para sa'yo, si Ate Lolit Solis. Pag alam namin below the belt, hindi na kami nagsisinturon. Hindi naman totoo yan. Ba't naman kayo ganyan? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman. Nahawa ka naman na dyan. At ito naman po si Papa Wasin OGB. Ano pa nga ba ang lagi nyo hinihirit sa amin? Chika mo na! Ayan, napunta naman natin si Brenda habang si Chester wala pa, nasa Dubai. Yeah. At itong si Josa ay medyo na traffic mula sa Batangas. Yeah. Nahatak natin si Brenda. Yeah. Alam mo naman, kalat ka rin niya. Marami nagalit dito kay Vice Ganda. Ha? Bakit? Sa huli niyang pronouncement, huli niyang yung TikTok video niya na talaga namang umani na mga komento, naging viral ito. Yung kanyang mensahe sa kanyang mga bashers. Oo, alam mo si Lola mo, hindi ba? Pagbalik mula sa US. Pak! Ayan. Dahil sa ganda ni Vice, ayan, nag-video siya, nag-TikTok. Yeah. Habang bumabiyahe. Oo. Naku, nakakaloka ha. Ang kanyang mensahe sa mga bashers at dun sa mga naniniwala sa kanya. Panoorin natin yung TikTok video mismo ni Vice Ganda. Oh my God! Ang fresh ko ngayon. And I realized, ang laki pala talaga ng in-improve ng itsura ko kumpara dati, no? Iba. And I also realized, upon checking my checkbook, mas marami pala akong pera ngayon. Mas yumaman pala ako this year. And also, I checked my room. Nandun pa rin yung jowa ko. Nagpapahinga. Yes, kami pa rin. Masaya pa rin kami. 3 years na. And earlier, I also checked on my mom. Sabi ng nanay ko, sobra daw siyang happy kasi kagagaling lang namin sa Amerika. At sobra raw siyang nag-enjoy, kaya ang saya-saya niya. And also, I checked from my handler. May mga bago pala akong awards. Oh my God. Ang dami ko palang bagong achievements. Now, I wanna check on my bashers. How are you guys? Mas marami ba kayong pera ngayon? Mas maganda ba kayo ngayon kaysa dati? May jowa ba kayo? Masaya ba kayo? Kamusta yung nanay nyo, ang pamilya nyo? Okay ba kayo? May mga bago ba kayong achievements? And yumaman ba kayo? Ha? Hindi! Shit! Ang lungkot nun Nakakaloka, hindi. Ang sad. Kuya, daan nga muna tayo sa simbahan. Ipagdadasal ko lang yung mga bashers ko. Sige po. Para umasenso naman. Kawawa. Ano masasabi mo? Nakakaloka! Diba? For someone nga naman na na hindi mo memorize si Vice, akala mo, nagyayabang siya. Pero actually, nagiging sarcastic po siya. Sarcasm po. Hindi nagyayabang. Oo. Sa akin kasi, kung kilala ko si Vice, mas sarcastic siya kesa mayabang. Yung iba na hindi kilala si Vice, sasabihin, ang yabang naman ni Vice Ganda, porque mayaman ka ngayon. Porque lahat ng bagay sa mundo, meron ka. Porque may jowa ka at masaya ang puso mo at nabibigay mo ang lahat sa pamilya mo, ganyan ka magyabang. Pero ako na nagsasabi, hindi dahil pinagtatanggol ko si Vice, dahil mula ulo hanggang ulo, ulo ay kilala ko si Vice. So wala yung paa? Mula ulo hanggang ulo, kilala ko si Vice. Accepted yung long legs. Ganti ito ni Vice Ganda sa mga bashers niya.
Parang kumbaga na, he's giving them a dose of their own medicine. Oo. No, parang, nga, ino-okay nyo ka. Pak! Okrayin ko din kayo, parang gano'n. Kesa naman mag-emote siya, seryosohin niya yung mga bashers. Ganun na lang ang ginawa niya, full of sarcasm, yung kanyang pinakawalang mga pahayag. Kumbaga, sabi nga read between the lines. Kuya, asan yung line? Yung line? Ano ka ba? Ano yan? Parang idiomatic expression yon, Brenda. Buhan. Walang nangyayari sa mga bashers na bash lang ng bash, pero hindi nagpupursige sa buhay. Wala namang problema yung bash ka ng bash. Dapat lang maunlad ang buhay mo. Huwag kang magtaray, huwag kang magyabang kung wala ka ipagyayabang. Diba? Sinasabi yung mayabang si Vice, ayan, may pagyayabang naman siya. Diba? Pero sinasabi ng iba, dapat kung ano meron ka, huwag mo na ipagyabang. Dapat mong pairalin yung humility. Dapat humble ka pa din. Pero sa mga ganitong pagkakataon, na grabe-grabe na masyado yung bashing, hindi mo dapat sila siniseryoso. Tama. Dapat yan ang gusto nyo bebembangin ko rin kayo. Parang ganun, sa mga panahon ngayon kaya anong ginagawa namin, di ba? Ganun din. Kaysa seryoso naman, hindi naman totoo yan. Ba't naman kayo ganyan? Lalo ka nga asarin. Tama. Kasi alam nila kung ano yung hina mo. Tama. Alam nila kung ano yung hindi ka malakas. Kung saan ka pinakamahinang parte ng damdamin mo, doon kanila tatamaan. Correct. Kaya maganda yung ginawa ni Vice na gano'n. Diba? Kahit kami din, gano'n din gagawin namin. Ang dami rin naman natin bashers. Oo. At saka feeling ko ngayon, mula pa lang umpisa natin kanina, hinahanap na nila sa'yo, nasa yung monopod Nakakapagod pala sa kamay. Nakakapagod ng kamay. Hindi naman ako makakapagsalita. Masasabi na naman, ang bobo lang. Parang never lack of word to say. Ang bobo. Sorry for this word, for the lack of word. Bobo For the lack of word, hindi ako nagtatawag ng bobo ng tao. Pero for the lack of word, bobo Bobo ako, bibi ka. Anyway. So, ganun lang yung ginawa ni Vice na. Oo, ganun lang. Kasi marami kami, saseryosohin ko si Bibi. Adi, sandali, ito pala ang kahinaan ni OG, Pues, dito ko siya lagi titirahin, ganon. Syempre, lalo na ako, parang gusto ko pag-aanin lang ang buhay. Oo, mahirap magkarga. Mahirap ang dami mo ng karga, dadagdag pa itong isa na wala namang kinalaman sa buhay mo at all. Yeah. Oo, hindi ko sinasabi si Bibigan ng hari yun, pero wala talaga siyang kinalaman sa buhay ko. Kuya, tingin mo ba, pinaparinggan din kaya ni Vice Ganda si Bibigan ng hari? Alam ko lang, Brenda, meron silang may hidwaan din si Bibi sa si Vice Ganda. Kasi nga pangit na pangit din si Oo Bibi nga, Vice, diba? hindi daw credible si Vice Ganda na mag-endorse ng beauty products kasi hindi siya beautiful. Kasi yung reaction ko kapag pinag-endorse mo ng beauty product si Vice Ganda, yung talaga, ay talaga si Vice nag-endorse. Boulevard East. Si Vice talaga, ganon. Ang sabi ni Vice dito sa kanyang video, ang fresh ko ngayon. Maganda ba kayo? Ganon. Ayun. So, ang pinariringgan si Bibi. Baka isa siya doon. Naku, iiyak na naman si Bibi. Ayan. Iiyak na naman si Bibi. Iiyak na si Bibi, Kasi nga, Bibi pa. Mali natin, di ba? Kasi in general naman lahat ng bashers Lahat ng bashers, patungkol yan sa lahat ng bashers. Kung matatamaan sila, pwede silang umaray. Kung hindi naman, so feeling nila hindi naman sila yung pinariringgan ni Vice, edi wag silang umaray. Kung nayayabangan sila kay Vice Ganda sa sinabi ni Vice, we cannot please everybody. Totoo. Diba? Ang importante doon, naihayag ni Vice ang kanyang damdamin na ganun yung klaseng laban ang gusto niya. Ganun ang kanyang technique, diba? Pero na yung iba sinasabi, toxic na daw si Vice Ganda. Opinion nila yun. Kahit nga ako, toxic daw ako. Kahit ano, pwede ipukul sa kahit sino. Ang importante, masasaktan ka ba?
Naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Kung hindi, ituloy mo lang yan. For as long as wala kang tinatapakang ibang tao, tuloy mo lang yan. Diba? Yun nga din yung sinasabi ni Ate Lolit at ni Ate Christy. Sila yung mga tinagurian daw na leader ng Marites. Oo. Lalo na sa mga chismos ang kapitbahay. Yeah! So, inambush ko nga sila kanina bago magprograma sila sa Take It Per Minute. May ganon. Oo. Tinanong ko yung pagiging Marites nila at tinanong ko kung naapektuhan ba sila sa mga bashers. Oo. At ang nakakaloka, Loy, nanonood nito si Ate Lolit. Ay, hello po! Yan, nag-hello-hello ka ng ganyan kay Ate Lolit. Hi po! Pero may masaklap na balita para sa'yo, si Ate Lolit Solis. Ito, panoorin mo. Sama ko mga leader ng Marites. So si Maria, ako si Tess, no? Oo. Ako si Mo, siya si Sang. Oo. Leader ng mga Mosang at Marites. Oo. At marami kayong haters. Ibig sabihin, ganun kayo ka-relevant. Oo nga, makakaloka kahit ano lang sabihin namin. Hindi nag-aaksaya sila ng oras para ma-irita sa amin. Kaloka naman kayo. Diyos ko, walang magawa. Walang magawa sa buhay. Buti na lang hindi namin kayo kilala. Pag nagutom kami bukas, kami bibili ng bigas namin. Huwag na kayo magalit sa amin, no? Kahit anong galit gawin nyo, ganun pa rin mukha namin, maganda pa rin. Hindi natataka lang ako kahit ano sabihin mo, kahit ano sulatin mo. Nangongopya na sila, binabaligtad pa. Ibabash ka pa. Saka di ba, pagkagalit ka, dapat iiwasan mo yun, di ba? Anything na to do with that person. Ba't sinusundan nila kami? Tahimik naman kami. Alam mo, ang feeling ko, kaming dalawa ni Christy, binubuli nila. Hindi lang kami magpatalo sa bully nila, pero di ba dapat, balak nila talaga i-bully kami. Di ba dapat paggalit sa'yo tao, indifferent ka na? Parang talbos na lang siya ng kamote. Alam mo, gusto lang nila kaming tinatakot, hindi nga kami matakot, no? Tagal na tayong takot. Tsaka eto tandaan nyo, laki ako sa squatter. Kaya kahit anong mura gawin nyo, matatanggap ko yan. Mas matindi pa ako magmura sa inyo. Kaya lang, siyempre, nung naging class na ako magmura. May pa-English na. Hindi na puta. Sample daw. Yun nga. Sabi ni Tito Gorgie, sample. Diba? Hindi na PUTA. Ina mo, ganyan. Hindi na di ba? Social. Ganda. Ay nako, at pumapatol tayo kay Oji. Ito At yung talagang pinaglalaroan tayo ni Oji. Hindi. Marami kayong fans din sa mga kapitbalor. Meron kasing fan page na ang title ay mga chismosang kapitbalor. So, lagi kayong nandoon. Talaga? Oo. Then, one day nga, magpapayag ako. Susulutin ko yung assistant ni Oji na kabatuhan niya. Minsan, sulutin ko yun. Si Mama Loy. Si Mama Loy. Minsan, susulutin ko yun. Ako ang makikabatuhan ko. Oo nga. Si Mama Loy yun, yung kasama ni Oji. Yan. Ayan, Mama Loy ha. Si raw muna mag-take over sa'yo, si Ate Lolit. Susulutin kita ng isang araw. At pagka mas malakas, yung sa aming dalawa, wala ka na dahil, wala ka ng trabaho. Kawawang mga Loy. Habang pinanonood natin yan, tahimik po si Mama Loy. So medyo na-tense si Mama Loy. Affected siya. Bakit kaya? Loy, pwede ka bang umalis sa pwesto mo at palitan ka ni Ate Lolit? Tulad ng sinabi niya. Ate Lolit naman. Baka naman. Pwede kang palitan baka naman. Baka naman pwede pong dyan na po kayo. Dito na lang ako. Ito na lang po pinagkakakitaan ko ngayon. Wala mga events. Idol ko yung mga tita natin yan. Si Nay Christy tsaka si Nay Lolit. Nangangamba ka lang dyan, Loy. Ay, naku, Ate Lolit, alam niyo po, mapapagod lang po kayo. Gabi po kasi kami nag-shooting Kaya maaga po kami natutulog, di ba? Hindi niyo na po ito kailangan. Ang dami-dami niyo na pong ipon. Di ba nga po? Class ka na ngayon. Di ba? Sabi niya. I love you, Manay Christy. Yan. Ako na lang po palitan nyo. Bigyan nyo lang po ako ng gato.
Kumain kaya kita dyan. Pero tama na yung sinabi nila, no? Ang dami nagpapasya kanila, pero palagi naman silang pinapanood. Oo, sabi ko nga sa kanila, relevant sila eh. Parang tayo, di ba? Yung mga nagpapash din sa Oo, hindi lang si Ate Lolit at si Ate Chris. Kahit kami rin meron yung mga okray sa amin. Ano? Pag alam namin below the belt, hindi na kami nagsisinturon. Hindi na namin maramdaman yung below the belt. Pero na-tense ako dun, ha? Na-tense akong papalitan Actually, pinag-iisipan ko nga. Ay, talaga ba? Huwag naman na. May na-poll naman kami ni Ate Lolit. Ah, talaga? Comment below yung mga gusto sa Ate Lolit na rito. At ayaw na kay Loy. Yung gusto ipaglaban si Mama Loy, comment below. Magbibilangan po tayo ng boto. Ha? Ano to? At the end of the day, ako pa rin naman yung mag-e-edit. Ako, piliin mo kung sino yung ilalagay ko, tsaka hindi. Charot lang. Ito hindi charot, ha? Ano to? Siyempre, winelcome na si John Lloyd Cruz ng JBC. Ay, ayan na nga. Bilang kapuso. Finally! Oo, ang ganda ng pag-welcome sa kanya. Lahat ng mga big bosses nandun, ha? Big, Talaga namang nagkaroon ng parang media con doon, si JLC. Oo, at bilang kanyang panimula, siyempre, uumpisahan niya yan sa pamamagitan ng sitcom nila ni Direk Bobot Ortiz, yung Happy Together. Yes. Na parang, tinama yung get, iba yung kulay. Happy to get her. Diba? So, meron siyang kukunin. Oo. Sino kaya yung parang bullseye ni John Lloyd doon sa sitcom? Yun. So, ako talaga, honestly, I'm so happy for John Lloyd. Kasi magbabalik na siya dahil matagal siyang na-miss ng kanyang mga fans, di ba? At syempre, hindi naman ako'y kapamilya, tapos ako ay nalulungkot. Hindi. Lahat tayo kailangan ng trabaho. Totoo. Oo, lahat tayo. Kahit ang mga big bosses ng ABS-CBN, naiintindihan yan. Yes. Na kailangan magtrabaho ng mga artista. At habang wala pang prangkisa. Ako, nakaka-excite talaga yan, Nay, no? Kasi nga malapit na yung sitcom yan. Tsaka, ang dami yatang kasama sa cast na kasamahan niya dati dun sa kanilang show sa Kapamilya Network. Paano na? Di ba inutelan ka ng Direk Bobot? ng show? Ito ba yun? Inalok nga sa akin ni Direk yan. Hindi ko lang alam kung same kwento o nag-iba na ng kwento dahil nga siguro hindi nakuha yung ibang gusto nilang cast. Okay. Kasi ang alam ko din, parang kalahati yata ng cast manggagaling sa GMA. Okay. Pwera dun sa si John Lloyd tsaka yung choice ni John Lloyd na gusto niyang makasama. Siya pumili ng iba? Anong iba? O syempre, creative si John Lloyd. Okay. Siya yung creative consultant. Oo. Ako din, kinonsider dyan. Wow. Oo. Pero hindi ko alam kung same kwento, ha. Pero talagang sobra akong thankful kay Direk Bobo tsaka kay John Lloyd. Yes. Kasi kinoconsider nila ako. Wow. Kaya lang nga, alam nyo na, diba? Gusto ko pa rin maging kapamilya. Yun pa rin. Yung sobra yung puso ko sa pagiging kapamilya. Nay, sayang, itrabaho na to. Pero ba't gusto mo pa rin maging kapamilya? Wala ka namang work sa kapamilya. Hindi nga. Una, binibigyan ako ng work ng kapamilya. Ako lang tumatanggi. Dahil una, ayoko ng lock-in. Kasi gusto ko pa rin nakikita yung pamilya ko. Gusto ko pa rin hawak ko yung oras ko. At saka nagsishowbiz tayo. Gusto mo mawalan? Hawak ko yung lock-in. Wala tayong showbiz. Hindi maganda sa'yo yung lock-in na tama yung naging desisyon mo. Dito ka lang. Huwag ka aalis. Yun din. Kaya naintindihan naman ni Direk Bobo. Yung network lang ang naiba, pero same pa din yung grupo. Parang touch pa rin ng ABS-CBN. Ganon. Nakakaloka. Yung launch ni John Lloyd bilang new kapuso. Ayan. Sinabayan din ni Sharon Cuneta. Oo nga na. Sa ang probinsyano. Nako. Winelcome din siya. Yes. Si Sharon ngayon ay lalabas na ulit sa TV. Yes. Kuya, ang laki po ni Sharon Cuneta. Kasi ba siya sa TV? Alam mo na,
Sharon. Ginaganon mo siya. Utang na loob, Brenda. Gusto ko lang sabihin sa si Sharon, pumayat na. From double XL to medium. Kaya kasi sa TV, kuya. Parang si Brenda, nasa dito sa camera natin. Kakaloka ka. Naku, Sharon, tandaan mo yung mukha nito, ha? Anyway, ako natutuwa dahil sa pabalik sa television ni Sharon Cuneta. At this time, hindi bilang singer, hindi bilang jurado. Yes! O bilang actress ulit. Naku, Nay, ang daming nagtatanong ngayon. Ano ang magiging role ni megastar sa Probinsyano? Siya daw ay kontrabida o siya ang makakalaban ni Lily sa katauhan ni Lorna Tolentino? Yan ang abangan mo, Lon. Siyempre, alam mo naman pag Dreamscape ang gumawa. Lalo na birthday ni Sir Deo and Renan. Happy birthday po! At lagi siya nanonood sa atin. Yay po! Salamat! Diba? Abangan natin yan. Maganda yan, ha? Diba, kasi, no? alam mo, si Sharon na-artist sa TV dahil pampelikula yung acting ni Sharon, di ba? This time, mapapanood na sa TV. At saka na yung curious, kasi di ba, kakalabas na niya dun sa Revirginize, nakakaiba yung role niya. So ngayon dito, parang nakaka-curious talaga kung anong magiging papel Feeling niya. ko, hindi siya kontrabida. Feeling ko lang. Kasi meron ng Lorna Tolentino. So pwedeng siya yung kalaban ni Lorna Tolentino? Pwedeng siya yung parang inaapi siya dito. Ako feeling ko, kuya, siya yung yung tinanggal yung benga sa mukha. Siya si Lola Flor. Feeling ko lang, kuya, siya yung papa ni Lola Flor. Nagpapata si Lola Flora? Nakakaloka si Brenda. Kaya feeling ko lang naman yun. Luma-luma ng mga ganyang konsepto. May napapalit ng mukha. Diba? Si Brenda talaga? Wala kang Christmas gift kay Sharon. Oo nga. Ay, joke lang po. Tsaka buhay pa si Lola Flor doon. Yes! Si Miss Susan Roses, ikaw talaga. Feeling ko lang naman, kuya. Ha? O ka nagpipiling yung balat ko sa mukha. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! Naku, kung hindi pa namin kayo subscriber, madali lang be. Click mo lang yung subscribe button. At kung naibigan yung ating episode ngayon, huwag mo kalimutang mag-comment below, i-click ang like button, at huwag mo kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag pinlik ng notification bell, kayong unang-unang manonotify na, hoy! Meron ang latest update! Ha? Ganon. Tapos panonoorin nyo na lang. Pero syempre, pag nagustuhan nyo to, baka naman pwedeng kunin yung link nito at ilagay nyo sa Facebook account nyo. Correct. Para mas maraming makapanood, hindi ba? Ganon din syempre, ang OG Diaz personal na to, panoorin nyo po yung mga past videos namin at ang kanya-kanya naming channel. Yes po, sana po mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nakapost mo dyan ngayon yung bakasyon namin ni Papa O at ng families namin, kung saan makikita niyo po kung paano kayo makakasali dun sa birthday giveaway raffle ko po on November 19. Kaya manood na po kayo at saka sumali na po kayo. Magko-comment lang kayo doon. O yan, at syempre pa yung branch link ng Kumu account. Yes! Si Erin Diaz po yung aking anak. Ay merong show na sa Kumu. Yes! Kailan nga ito? Every Sundays po, simula November 14. Ayan po, tuwing linggo, 8 o'clock to 9 o'clock p.m. Kung saan po makakahuntahan niyo si Erin at mamimigay po siya ng 10,000 pesos every episode! Yes. Andyan po yung branch link ni Erin sa baba. Yes. Ayan, pindutin niyo lamang po yung para makarating kayo sa account niya at mag-open na rin po kayo ng Kumu account. Yes! Abangan nyo rin po, meron din po akong Kumu Live. Yes! Kasama si Mama Loy. Yay! At hindi po kasama si Brenda. Ayun na. I-follow din nila tayong dalawa na sa Kumu. Oo, meron din kami Kumu account, ha? Yes. Siyempre pa ang OG Diaz channel. Ayan, si Nash Aguas pa rin po, ha? Siyempre pa, ito po si Papa O, si OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing!
pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Talaga si Brenda, yung okra yung idol ko eh. Oo nga, Sharon Cuneta yan. Mukha Sharon pa naman ako. Paborito mo ba si Sharon? Opo. Ay, yung Alam mo kanta yung ni mga Sharon, kanta. alam mo yung mga kanta niya. Opo, kuya. Ano yung paborito mong kanta Yung niya? ano, kinakanta ko yung sa handaan eh. Sa handaan? Bakit sa handaan? Balutin mo ko Babalot. sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang aglaho mo. Ang ganda ng boses. Oo nga. Pagtinggil. Uy, ba't iba yung dulo? Pagtingin! Eh nga kuya, kung kapalit nito'y walang aglaho mo. Pagtinggil. Iba talaga yung dinig ko. Pagtingin, sabihin mo. Pagtinggil. Ulitin mo, pagtingin. Pagtingin. Pagtinggil. Iba dinig ko, no? Bigyan ba ako? O ikaw lang? Yun din dinig ko eh. Pagtingin. Pagtinggil. Ganun